Hindi ko mapigil ang mapaungol habang naglalakbay ang mga kamay ng estrangherong lalaki. Hindi ko maaninag ang mukha niya, ngunit sobrang bango niya. Bawat galaw niya ay nadadala ako. Ramdam ko siya sa kaloob-looban ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko akalaing madadala ako sa isang maalab na halik na hindi ko inasahan. NBSB, no boyfriend since birth. Ngunit biglang nadala sa isang halik. Hindi ko alam kung sinong lalaki. Kakatapos lang ng aking dipo. Sobrang pagod ng buo kong katawan at halos hating gabi na akong nakatulog. Dahil gabi na rin natapos ang party. Hindi pumasok sa utak ko na sa gabi ding iyon ay may pagkanoloko ang aking sarili sa estranghero na hindi ko man lang nakita ang muka. Nagising ako kinabukasan na puno ng pagtataka. Ramdam ko sa aking parabadong parte ang hapde. Kaya alam kong hindi lang iyon basta panaginip. Say, gising ka na ba? Tawag ng aming katulong. Opo, Ate Diday. Magbihis ka na daw. Magsisimba kayo ni Lola Merce. Sigaw nito. Kasabay ng pagbukas ng pintuan ng aking kwarto. Lumapit ito sa aking kama. Nagtalokbong ako ng kumot. Kapag ganoon, ay alam niyang tinatamad akong magsimba. Nako, Say, ayaw ng lola mo yan. Tatalak na naman iyon panigurado. Kasi manang Diday naman pagod pa ako sa nangyari kagabi. Kahit na. Alam mong hindi mo magawang dahilan yan. Kaya bango na at maligo at bilis na. Napakatamad mo talagang magsimba. Bahala kayo dyan. Matutulog lang din naman ako mamaya sa loob ng simbahan Wika ako. Hindi ko rin alam kung bakit antok na antok ako sa tuwing nagbibigay pangaral o sermon ang pastor. Tapos bigla din namang mawawala ang antok ko tuwing matatapos na ang sermon. Mabigat ang mukha kong kaharap si Lola Merce sa harap ng hapag. Oo, napilitan akong bumangon. Alam niya kaagad kung bakit ganoon ang aking modo. Ikaw, Say, dalaga ka na. 18 ka na kaya wag ka nang tamad magsimba. Dahil para yan sa'yo. Pag lagi kang malapit sa Diyos, tiyak akong walang masamang nilalang at elemento ang makakalapit sa'yo. Lola naman andyan na naman tayo. Dito palang puno na ng sermon ng utak ko. Kasi ang tigas ng ulo mo. Dalaga ka na, tamad ka pa rin magsimba. Tamad ka na nga sa mga gawaing bahay, tamad kapag magsimba. Paano kapag wala na ako? Tanong ni Lola. Hindi ko alam kung bakit sa 18 edad ay baliwala pa rin sa akin lahat ng pangaral ni Lola. Kampante akong tatagal pa ang aming pagsasama. Wala na akong mga magulang. May pag-aari ang lola kong byuda na isang resort. At iyon ang pinagkukunan namin ng aming pangangailangan. May manager iyon, kaya hindi mahira para kay Lola lahat. Retired General Doctor si Lola Merce, kaya malaki rin ang kanyang pensyon. Akala ko dahil doktor siya, ay hindi na siya madadapuan ng sakit. Iyon pala ay matutulog lang siyang hindi na magigising pa. Kung alam ko lang na ganoon ang mangyayari, hindi na sana ako naging pasaway sa kanya. Sobrang pinagsisihan ko ang lahat. Ngunit kahit luluha ako ng dugo, ay hindi ko na maibalik pa ang buhay ng aking lola. Isang realisasyon na dapat ay pahalagahan natin ang relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Matapos mailibing si Lola ay ipinasa na sa akin lahat ng mga ari-arian ni Lola Merce. Ang resort na nasa harap lang naman ng malaking bahay ay pinamamahalaan pa rin ng dating manager. Ang pensyon ni Lola ay napunta rin sa akin. Wala rin akong paggagastahan ng pera, kaya pinabangko ko na lang din lahat ng kita.
Madalas akong tambay sa ilalim ng puno ng kamonsil na sakop ng resort. Iyon ang madalas kong tinatambayan tuwing boring ako sa loob ng kwarto. Doon ko kasi nakilala si Hugo. 7 taong gulang ako noon. Kaso ay biglang nawala dahil sa pagpapaniwala ni Lola Merce noon sa mga elemento. Kahit pastor ang pinapakinggan niyang sermon, ay hindi niya maipagkailang naniniwala pa rin siya sa mga sinaunang paniniwala ng mga Kristiyano. Kaya nang pinalagyan niya ako ng habak, biglang hindi na nagparamdam si Hugo sa akin. Ang sabi niya noon ay isa itong engkanto. At ang puno ng kamonsil ay ang portal niya patungo sa kanilang mundo. Ngunit ng araw ng aking dibo ay hinubad ko iyon. Napagtanto kong masyado na akong matanda para sundin pa lahat ng mga gusto ni Lola Merce para sa akin. Kaya simula noon ay hindi na ako nagsuot pa ng habak. Habang nagnilay-nilay ako sa ilalim ng punong kamonsil, ay inalala ko lahat ng mga tagpong lagi kaming magkalaro ni Yoga. Ano ba yung kamonsil? Masayang araw ng aking kabataan, kung saan ang tawag sa kanya noon ni Lola Merce ay imaginary friend. Nakatulog ako sa ilalim ng puno at ang tuluyan nang mawala ang aking katinuan ay biglang may naramdaman akong humalik sa aking labi. Sobrang pamilyar iyon. Noong gabi ng aking dibo, hinding-hindi ako makakalimot. Maging ang amoy ng hininga niya, walang pagkakaiba. Sa wakas, nagbalik ang muli mahal ko. Bulong nito sa aking tenga. Muli ko na namang naramdaman ang kakaibang sensasyon. Ngunit nagising ako sa sunod-sunod na yugyug sa akin ng isang baritonong boses. Buti nagising ka na, wika nito. Bakit? Nananaginip ka yata, umuungol ka eh, wika nito. Bumangon ako mula sa pagkakahiga sa Bermuda grass at inalalaya naman niya ako. Medyo matured na ito at mabigote. Ganun pa man ay lumulutang ang pagiging gwapo nito. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Nakareserve ako sa isa sa mga rest house dito. 1 linggo ako dito. Ikaw ba? Ako? Wala. Naglalagaglag lang. Sigurado ka ba? Opo, pasyensya na. Wika ko at nagmadaling umalis. Ngunit mabilis siyang hinawakan ang aking kamay. Pasyensya na. Gusto lang sana kitang makilala kung pwede. O si Shine, tawag sa akin ng mga tao ay Saysay. Oh, you mean, ikaw ang may-ari nitong resort? Nagulat ako. Hindi ko nga pala naisip agad. Nakapangalan pala sa akin ang resort. Hindi naman. Nagkataon lang siguro na pareho kami ng pangalan ng may-ari. Okay. Sagot nito. Aalis na po ako. Pasyensya na po. Wika ko at nagmandaling lumayo sa kanyang kinaroroonan. I'm Aaron. Wika din ito. Hindi na ako nagaksaya pang lumingon. Wala akong pakialam. Si Hugo. Siya ang pangarap kong muling makita. Bumalik na lamang ako sa bahay. Sa kwarto na ako nagkulong at natulog muli. Nagising akong gabi na at nagulat ako dahil sobrang dilim ng buong paligid. Manang, wala ba tayong kuryente? Tanong ko. Oo, Saysay. Buksan mo na lang lahat ng iyong bintana para hindi ka mainitan. Wala tayong magagawa. Baka mamayang hating gabi pa raw babalik ang supply ng kuryente. Wika ni Manang. Wala akong magawa kundi ang buksan lahat ng mga bintana ko. Kahit papaano ay malamig pa rin sa kwarto. Lalo na at maraming punong kahoy sa buong paligid. Malalaki rin ang bintana sa aking kwarto at kabilaan. Kaya lubas-masok ang hangin. Hindi ko nga lang maiwasang matakot habang nagmamasid sa dilim ng labas. Pakiramdam ko ay may nakatitig. Kaya tinititigan ko rin ng matagal ang isang parte kung saan ramdam kong tila mayroong nakatitig sa akin.
Ano ba itong kaparaningan ko? Sambit ko sa aking sarili. Nang pumasok si Manang Diday sa loob ng aking kwarto, bitbit ang kandila ay hindi ko na siya pinalabas ba. Dito ka na muna ate. Ha? Ang laki mo na. Manang natatakot akong mag-isa. Wika ko sabay yakap sa kanya. Ayos. Sige na nga. Oo, sige na. Matulog ka na. Dahil nandito na ako sa kwarto mo. Anya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Si Manang Diday na lang ang kasama ko sa bahay. Kaya pamilya na rin ang turing ko sa kanya. Sanay na rin naman si Manang sa ugali ko. Mahal din niya ako noon pa. Hindi iba ang turing niya sa akin. Kaya malaki ang pasasalamat ko dahil may isang tunay na nagsisilbi sa akin at nag-aalala. Kaya tinuring ko na lang din siyang pamilya. Biglang may naamoy akong napakabangong panlalaking amoy. Tansya ko ay sa labas iyon nang galing. Naamoy mo ba yun, Manang? Tanong ko. Oo, huwag kang maingay. Bulong niya sa akin. Bigla akong kinabahan. Brown out pa naman. Hindi na rin ako kumikilos. Nasa second floor naman kami, pero ang takot ko ay naroon pa rin. Hindi ko alam kung bakit iniisip kong may nakamasid sa akin ng mga sandaling iyon. Sa katagalan kong nakapikit at hindi gumagalaw, ay hindi ko namalayan na sa huli nakatulog na ako. Sobrang lalim na ng aking tulog nang biglang may tumawag sa aking pangalan. Pagmulat ko ng aking mga mata, ay napagtanto kong maliwanag na pala. At bumungad sa akin ang isang gwapo at hindi pamilyar na mukha. Sino ka? Tanong ko. Sabi ko na nakalimutan mo na talaga ako, Saysay. Sino ka nga? Pwede bang magpakilala ka na sa akin nang hindi na ako manghula pa? Ako si Hugo. Naalala mo pa ba ako? Biglang nandilat ang aking mga mata. Isang Hugo lang naman ang kakilala ko at tiyak na siya ito. Nagpapakita na siyang muli sa akin. Sa haba ng panahong hindi ko na ito naramdaman. Pasensya na kung ngayon lang ako nakalapit sa iyo. Araw-araw gusto kitang lapitan, kaso ay may isang bagay dati sa katawan mo na nagtataboy sa akin. Kwento niya. Hindi ko alam kung ano ang maging reaksyon ko sa mga sandaling iyan. Napakagwapo niya. Binatang binata na nga siya. Bumangon ako mula sa pagkakahiga. Lumapit ako sa kanya at hindi ko inalis ang titig ko sa kanyang mga labi. Nang aakit iyon na mahalikan. Tila nag-uusap at nagkaintindihan naman kaming pareho. Habang palapit siya ay nilapit niya ang kanyang bibig sa akin. Hindi ako lumayo. Bagkus ay ipinikit ko ang aking mga mata. Naramdaman ko ang paglapat ng kanyang mga labi. Ang sensasyong iyon, sobrang pamilyar sa akin. Hindi ko makakalimutan. Ito ang labing unang humalik sa akin. Ang amoy nito, ang hininga, lahat. Tiyak na akong si Yogo iyon. Siya ang umangkin ng aking pagiging berhen. Ikaw nga yun, sambit ko. Ngumiti lang ito. Hindi ko alam kung bakit hindi ko matanggihan ang gusto niya tuwing naglalakbay ang mga kamay niya sa aking katawan. Nang hihikayat iyon at sa ikalawang pagkakataon, ay muli ko na namang naibigay ang aking sarili. Natulog ako sa kanyang bisig na taglay ang magandang ngiti. Nagising na lang ako kinabukasan nang gisingin ako ni Manang Diday. Mamaya na, Manang. Nako, Saysay, hindi pwedeng tanghali ka nagigising. Bangon na at maligo dahil kailangan mo ng mag-almusal. Wala akong magawa kundi ang bumangon. Nakapikit pa ang aking mga mata habang patungo sa banyo. Napangiti ako nang maalala ang naalala kagabi. Iyok. Yogo, sambit ko.
Nagulat ako nang may biglang bumulong sa aking tenga. Mahal ko, maganda ba ang gising mo? Bulong nito. Biglang napamulat ang aking mga mata. Tuluyan na nga akong nagising nang marinig ang boses na iyon. Yogo, sambit ko. Nasaan ka? Magpakita ka nga. Tawag ko. Hindi ito sumagot. Biglang tumahimik. Saysay, tinawag mo ba ako? Biglang tanong ni Manang Diday. Okay na po, Manang. Iwanan mo na lang po muna ako. Uy, kako. Narinig ko ang pagbukas-sara ng pintuan ko. Napakagatlabi ako habang napatulala sa bathtub na nasa aking harapan. Hindi naman ako magkamali. Alam kong totoo ang nangyari kagabi. Naguguluhan ako. Hindi ko na alam ang pagkakaiba ng panaginip at totoong nangyari. Nilakasan ko ang aking loob. Hindi pwedeng ganun palagi. Kailangan ko ng kaliwanagan. Pwede ba, Yogo? Alam kong nasa paligid kita. Magpakita ka sa akin. Panagutan mo ang ginawa mo sa akin. Sigaw ko. Tahimik pa rin. Hanggang sa maramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa loob ng banyo. Ilang sandali pa ay narinig ko ang isang boses na bumulong sa aking tenga. Magkikita tayo sa tamang pagkakataon. Pakakasalan kita at magsasama tayo sa mundo mo. Uwi ka nito. Biglang nabuhay ang aking pag-asa. Kung ganoon ay totoo ang lahat, kailangan ko lang maghintay. Hindi ako dapat mainip. Pagkatapos maligo ay diretso na ako sa kusina. Naisipan kong puntahan ang resort para i-check lahat ng record at kita nito sa loob ng 1 linggo. I-deposit na naman niya sa bangko ang lahat ng kita. Sa susunod pa naman ang sahudan ng mga tauhan. Kaya sa susunod na kita na lang, ibabawas lahat ng sahod ng mga ito. Manang, sa resort mo na ako tatambay ha, hanggang mamayang gabi. Huwag mo na lang akong hanapin. Baka doon na lang din muna ako matutulog. Sige, ikaw ang bahala. Pero huwag kang tambay sa labas ng resort. Ang daming tambay na dayuhan at mga kalalakihan. Baka mabastos ka. Bili nito. Tumango lang ako. Dumiretso na ako sa manager. Alam niya ang kailangan ko, kaya inihanda na niya lahat. Ito na rin ang inutusan kong magdeposito ng pera pagkatapos kong maimbentaryo lahat. Binigyan ko lang siya ng malaking tip dahil hindi kasama sa kanyang trabaho iyon. Lumabas ako pagkatapos para maglakad-lakad. Bala ko talagang magbilad sa araw. Hindi pa naman ganon kainit. 8:00 pa lang iyon ng umaga. Habang naglalakad-lakad sa gilid ng dalampasigan, ay may naramdaman akong kasabayan sa paglalakad. Hindi ko yon iniintindi dahil nasa kay Yogo ang aking utak. Ginuguhit ko siya sa aking isipan. Gaano kaya ako kasaya kapag kapiling ko siya? Siguro hindi ako ganito nangungulila sa aking Lola Merce dahil may karamay ako kung sakali. Biglang napaubo ang kung sinong kasabayan ko sa paglalakad. Wala sa sariling napalingon ako dito. Tiningala ko pa siya dahil may katangkaran. Laking gulat ko nang makitang si Aaron ito. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Huwag mo kong tarayan, kiss ako sa resort na ito at nakabook ako dito ng ilang linggo. Anong ginagawa mo? Wala naman, sinasabayan lang kita. Ang lalim ng iniisip mo, tsaka mukhang ang lungkot mo. Pwede mo naman akong kausap. Pwede mong i-share sa akin ang problema mo. Uwi ka nito. Mukha namang mabait ito, kaya hindi na ako nagtaray pa. Hinayaan ko na lang din siya. Ay, salamat. Inihanda ko na talaga ang tenga ko sakaling magtaray ka. Buti na lang at mukhang nasa mood ka ngayon. Hindi naman ganoon kasama ang ugali ko, no? Hindi lang ako mahilig umarap sa mga estranghero. Ganoon ba?
Kapag makilala mo naman ako ay tiyak na hindi ka na magiging mailap sa akin. Mabait naman ako. Ngumiti lang ako. Tinitigan ko siya. Mukha ngang mabait. Pero syempre hindi ako pakampante. Hindi pwedeng magtiwala sa taong bago ko palang nakasalamuha. Niyaya niya akong magkape. Hindi ko iyon tinanggihan. Ilang taon na rin ako mailap sa mga lalaki dahil kay Yogo. Simula nung nawalan kami ng komunikasyon at hindi na ito nagparamdam sa akin, ay nawalan na rin ako ng ganang makipagkaibigan. At napag-isip ko na, hindi naman yata mabuti na lagi akong mag-isa at walang kausap. Baka nga epekto lang ng kawalan ng komunikasyon sa iba ang minsan kong naramdaman o napapanaginipan na kaniig ko ito. Naguguluhan na rin ako sa aking sarili. Kaya panahon na para muling buksan ang bagong yugto ng aking buhay. Anong gusto mong flavor ng shake? Tanong sa akin ni Aaron. Yung mango na lang. Wika ko. Yun lagi ang paborito ko. Kahit sa prutas ay ito ang madalas kong binibili. Walang masyadong guest ang resort. Manaka-naka lang maliban sa isang wedding event. Ngunit nakadistansya iyon sa mini hotel ng resort. Sa kabilang bahagi ng reception area at event building ng resort, kaya tahimik lang sa aming kinaroroonan. Bakit ka nga pala magtatagal sa resort na ito? Tanong ko. Sa totoo lang, galing akong Canada. Bakasyon ko sa Pinas ng isang buwan at dito ko napiling mag-book ng hotel dahil medyo malayo sa Kabiasnan. Oo, kaya ito ang binili ni Lola kasi payapa at maganda ang tanawin. Maganda rin ang may-ari. Tinanggi mo pa sa akin na hindi ikaw ang saysay, na siyang pangalan nitong resort eh. Napangiti na lang din ako. Nakalimutan ko nga palang nagsinungaling ako sa kanya noong unang pagkikita namin. Sa tagal ng aming pag-uusap, ay unti-unting naging panatag ang aking loob sa kanya. Sabay kaming magtanghalian, maging ng hapunan. Say, gusto mo bang sumama sa akin sa Canada? Tanong nito. Naku, ayoko no. Hindi pa nga kita ganun kakilala. Mamaya niyan. Hindi ko natapos ang aking sasabihin. Bigla kong naisip na baka sumama ang loob niya sa akin. Naintindihan ko, pasensya na kung feeling close agad ako sa iyo. Hindi ko rin alam bakit ang lapit ng loob ko sa iyo eh. Pasensya na Aaron, bilin kasi ng lola simula nung bata pa ako. Ay wag basta magtiwala kahit kanino. Naiintindihan ko, tama rin naman yan. Huwag kang mag-alala. Babalik lang ako doon para isete lahat. Wika nito. Anong ibig mong sabihin? Mahabang katahimikan. Malungkot ang mukha nito. Halatang may mabigat na dinadala sa dibdib. Okay lang kung ayaw mong ipahagi sa akin. Mukhang masyadong pribado ang bagay na iyan. Wika ako na lang. Ayos lang. Kailangan ko lang ayusin lahat. Ibebenta ko lahat ng shares ko sa negosyo. Maging ang mga assets at property ko doon sa Canada. Gusto ko na lang magbalik bayan. Napagtanto kong may malaking problema ito sa lugar. Kaya hindi ko pa rin mapigilang magtanong. Hindi ka magdedesisyon ng ganyan kung wala kang mabigat na problema sa lugar na iyon, Aaron. Tama ka, Sai. Sobrang laki ng problema ko. Sobrang bigat ang pinagdadaanan ko. Wika nito. Hindi na nga ito napigilan ang pagpatak ng mga luha nito. Pasensya na kung pinaalala ko, Aaron. Ayos lang. Baka kalimutan ko rin lahat ng ito. Malaking bagay na nakilala kita, Sai. Kahit papano ay naibsan ang sakit ng panluloko ng sarili kong ama at ng aking fiancé. Ikakasal ka na? Sana, pero hindi na matutuloy dahil buntis ang fiancé ko at ang ama ko mismo ang ama niyan. Andito lang ako para makahinga ng konti. Makakuha ako ng sapat ng lakas. Tapos babalik ako agad para ibenta lahat ng ari-arian ko. Kasabay na ang bahay na tinitirhan nila ngayon. Wala na akong pakialam sa ama ko ngayon. Ginagawa niya ito, kaya panindigan nila.
Maghahanap na lang sila kung saang langsangan sila titira, gayong nakadependa lang din naman sila sa akin. Litanya nito. Naawa ako sa kanya. Sobrang pagtatarador ang pinagdadaanan niya. Kaya pala makikita ko rin ang malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Iba-iba talaga ang aming pinagdadaanan. Dahil sa awa ko sa kanyang mga pinagdadaanan, ay unti-unting nadikit ang loob ko sa kanya. Gusto ko siyang aluin, libangin, upang sa ganun ay kahit papano, ay hindi niya masyadong maalala ang malupit na sinapit ng kanyang buhay. Ginabi na kami sa aming pag-uusap hanggang sa hapunan ay magkasabay kami. Nakahanap ako ng kaginhawaan sa kanyang piling. Maging ang kain ko ay nagiging magana. Niyaya niya ako doong matulog sa hotel. Marami din namang bakanting kwarto, kaya pumayag ako. Patuloy kaming nag-uusap at doon ko napagtanto na sobrang lawak ng kanyang pag-iisip. Ang tanga lang ng babaeng nanloko dito. Halos sa ating gabi na kaming natulog. Pagkahiga ko sa kama ay diretso na agad akong nakatulog. Ngunit muli ding nagising ang diwa nang maramdaman ang paghalik ng kung sino sa aking labi. Aaron, huwag. Sambit ko. Nakilala mo lang ang taong iyon. Hindi mo na agad ako nakilala. Tanong nito. Sino ka ba? Tantanan mo na ako. Hindi ka totoo. Imahinasyon lang kita. Totoo ako. At hindi sa imahinasyon lang ako mahal ko. Ako si Hugo. Ang sabi ko naman hindi ba? Hintayin mong magkatawang tao ako. Magkakasama pa rin tayo. Papakasalan kita. Hintayin mo kung mahal ko. Litanya nito. Noon ko lang yata napagtanto ang pagkakaiba niya sa akin. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na kumprontahan ito. Tigilan mo ko, Hugo. Hindi ka tao, hindi ba? Magkaiba tayo. Ibig sabihin ay hindi tayo nararapat sa isa't isa. Buong loob na wika ko. Biglang lumakas ang hangin sa loob ng kwartong iyon. Gayong sarado naman ang mga bintana ng kwarto. Nagsiglaglaga ng mga display na flower vase. Maging ang mga nakakabit na portrait. Tatlong portrait ang sunod-sunod na naglaglagan. Hindi man lang ako makagalaw. Gusto kong bumangon ngunit ramdam kong nakagapos ang mga kamay ko. Umiiyak na ako sa takot. Nangangamoy bulok na ugat ng kahoy ang loob ng kwarto. Ramdam ko ang galit ni Yoga. Nung dahil sa lalaking iyon, bigla mo na lang akong gustong layuan. Hindi ko matatanggap. Alam kong mahal mo ko. Naguguluhan ka lang dahil sa pagdating ng lalaking iyon. Huwag mong sisisihin si Aaron. Nariyan siya kasama at karamay ko. Ikaw, hindi ko nga alam kung totoo ka. Wika ko. Malakas na mga yugyog ang gumising sa akin. Narinig ko ang sunod-sunod na pagtawag ni Aaron sa aking pangalan. Aaron? Sambit ko. Mabuti at gising ka na. Anong nangyari? At bakit naglaglaga ng mga nakakabit na portrait sa iyong silid? Tanong nito. Inikot ko ang aking tingin sa paligid. Sobrang kalat. Totoo nga ang nangyari. Hindi iyon sa isip lang. Nakausap ko si Yoga at natatakot ako sa posibleng gawin nito sa akin at kay Aaron. Totoo ang sabi ni Lola Merce tungkol sa elemento. At naguguluhan ako sa aking sarili. Dahil ramdam ko na may gusto ako sa binatang engkanto. Hindi lang iyon dahil sa kababata ko ito. Kundi dahil rin sa ilang beses ko na rin ipagkaloob ang aking sarili sa kanya. Kanina pa ako nagsasalita dito. Hindi mo ba ako naririnig? Tanong ni Aaron. Pasensya na. Ano nga ulit yun? Tanong ko pabalik sa kanya. Sabi ko, bakit biglang naggaganito? Nagwala ka ba kanina? Aha, tulog ako Aaron pero naniniwala ka ba sa mga elemento? Elemento? Oo, kagaya ng engkanto. Minsan ka na rin bang nakakita sa kagaya nila?
Tinawanan lang ako ni Aaron. Alam ko dahil laking Canada ito. Nananaginip ka malamang, wika nito. Paano natin ipaliwanag ang mga nabasag na portrait? Tanong ko. Baka may pumasok na malit na ipo-ipo. Alam mo, Sai, nasa isip lang natin ang iyang mga bagay. Hindi ka naniniwala sa kanila. Totoo sila. Maniwala ka. Wika ko. Biglang lumakas muli ang hangin. Nililipad nito ang mga kortina palapit sa amin. Nandito siya. Nandito si Yogo. Wika ko. Ngunit tinawanan lang niya ako. Hindi pa rin siya naniniwala. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa aking kwarto. Yaya niya sa akin. Bumangon ako at tinawagan ang labas upang linisin ang loob ng kwartong iyon. Tiyak akong magtataka maging ang mga staff dahil nagkalat at wasak lahat ng kristal na portrait na nakadisplay doon. Habang palabas ay biglang napahawak si Aaron sa kanyang ulo. Para ayong hinahampas at bigla na lang siyang napasandal sa dingding. Naghihiyaw siya sa sobrang sakit ng kanyang ulo. Inalalayan ko siya at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit umiling lang ito. Sabihin mo, anong nangyayari sa iyo? Tanong ko pa. Wala ito. Inatake lang malamang ng migraine. Wika nito. Ngunit bigla na namang nag-aalumpihit sa sakit. Tila ba ay may kung anong matigas na bagay na tumama doon. Maya-maya pa ay bigla na lang itong nawala ng malay. Tulong! Sigaw ko. Nataranta na rin ako. Mabuti na lang at may mga panggabing staff. Kaya may umalalay sa akin upang tulungan akong buhating makaupo at maisandalang binata sa munting sofa na nasa loob ng kwarto. Agad ding tumawag ang mga ito ng ambulansya. Tila ang daming balaki dahil pawala-wala ang signal. Buti na lang at natawagan din sa huli. Pagdating sa ospital ay check agad si Aaron. Nagtaka ang doktor kung bakit nagkaroon ito ng bukol. Malaking bukol sa ulo at halos 2 malaking bukol iyon. Nang magising ito makalipas ang mahabang sandali, ay agad ko itong nilapitan. Mabuti at gising ka na. Nag-aalala na ako sa iyo. Ano bang nangyari at bigla na lang may bukol ang iyong ulo? Tanong ko. Bukol? Wala akong alam. May bukol ka sa ulo. 2 malaking bukol. Parang hinampas daw ng sadya, sabi ng doktor. Wika ako pa dito. Natahimik lang ito saglit. Pagkatapos ay mabilis na umiling. Wala lang ito. Lumabas na tayo dahil ayos na ako. Ano? Hindi pwede. Hindi ka pa maayos. Ano ka ba naman, Aaron? Dito na tayo magpalipas ng gabi. 1 oras pa bago natin malaman ang result ng CT scan. CT scan? Bakit may CT scan? Hindi naman ako nabagok. Yun nga eh. Pero kasi kailangan. May 2 bukol ka nga sa ulo. Giit ko. Gusto pa sana nitong magmatigas, ngunit sa uli ay nakinig din siya sa akin. Makalipas ang ilang sandali, ay pumasok sa kanilang pribadong kwarto ang doktor. Bit-bit nito ang result ng CT scan. Buti at gising ka na, Mr. Aaron, wika ng doktor. Tumayo agad ako habang nakatingin sa hawak na resulta ng doktor. Anong resulta, Dok? Tanong ko. Pasensya na kayo, pero ito ang lumabas sa resulta. May namuong dugo sa kanyang utak, kaya kailangan nating tanggalin bago pa iyan maging tumor. Uwi ka nito. Seryoso, Dok? Paano ako magkaroon ng ganyan? Hindi naman ako nagkaroon ng brain injury. Hindi ako nabangga. Walang may nangyaring aksidente sa akin. Reklamo ni Aaron. Hindi magkakamali ang laboratorio sa kanilang mga nakikita sa katawan mo. Lalo na sa utak mo. Kaya depende sa iyo kung gusto mong hindi o kung gusto mong kunin yan sa utak mo. Wika ng doktor. Natahimik lang si Aaron.
kahit ako ay naguguluhan. Imposibleng magkaroon ng clutch sa kanyang utak. Muling sumagi sa aking isip si Yogo. Wala na akong ibang pinagdududahan kundi ito. Aaron, sa tingin ko, kailangan ko makausap si Yogo. Wika ako nang makalabas ang doktor. Sino siya? At anong kinalaman niya sa nangyari sa utak ko? Siya ang engkantong nagkakagusto sa akin. Marahil ay nagsiselo siya sa iyo dahil malapit ka sa akin. Sai, hindi totoo ang mga engkanto. Imahinasyon mo lang yan. Hindi na ako umimik pa. Ayaw niyang paniwalaan ang tungkol kay Yogo. Kaya hindi ko na rin ipinilit pa. Gusto pa rin niyang lumabas. Pumirma pa rin siya ng waiver. Kaya pati mga doktor ay walang magawa sa kanya. Pagkarating namin sa resort, ay biglang inikutan na naman kami ng ipo-ipo. Nakita iyon ni Aaron at halatang may ibang duda sa kanyang isip nang tumingin sa akin. Hindi ito normal lang. Alam mo yun. Bulong ko. Isa sa mga staff ang nasa aming likuran ang nagsalita. Kapag may ganitong mga hindi normal na pangyayari, tiyak na may elementong nagwawala. Uy ka nito. Alam mo ang tungkol sa mga ito? Opo, ma'am. Alam kong ang engkanto ang may gawa nito kay Sir Aaron, ang sumira at naggalat sa room 11. Alam ko rin na dahil iyon sa pagkakagusto ng isang elemento sa iyo. Litanya nito. Hindi totoo yan. Huwag kasi kayong pagpapaniwala sa ganun. Wika ni Aaron. Hindi ito lumingon at diretso lang itong pumasok sa lobby ng mini hotel. Aalis na rin sana ako nang bigla akong pigilan ng isa pang binatang staff. Sandali po, ma'am. Bakit? Tanong ko. May dinukot ito sa bulsa. Isang maliit na bote at isang maliit na gabutil na munggong laki. Na itim at matigas na bagay. Hindi ko alam kung para saan ang bagay na iyon. Ngunit ibinigay niya iyon sa akin. Yung maliit at itim na bagay, pwede mo yang ilagay sa kaheta mo, ma'am. At ang cyclone na langis na ito ay pampagaling sa mga dalit na mga elemento. Magagamit mo po ito, ma'am. Litanya nito. Bakit mo binibigay sa akin ito? Wala lang, ma'am. Nag-aaral na ako ng pagiging albularyo. Medyo gamay ko na ng kaunti ang pantaboy ng mga elemento. Kaya hindi ko na kailangan ang bagay na iyan. Kaya para sa iyo itong bagay na ito, ma'am. Hindi na ako nag-alinlangan na tanggapin iyon. Malaki ang paniniwala ko na may maitulong ayon sa akin. Nagpasalamat ako sa binata. Nagpaalam sa kanilang dalawa na umalis na. Inalam ko muna ang pangalan niya para alam ko kung sino sa mga staff ko ang bibigyan ko ng reward. Doon ko naubutan sa lobby si Aaron. Tila naguguluhan. Napatingin siya sa akin nang maramdaman ang papalapit kong mga yabag. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Tanong ko. Alam mo, ngayon ko lang naranasan ang ganitong bagay. Yung tipong napaka-imposible. Buong buhay ko, ngayon lang nangyayari ang bagay na ito sa akin. Litanya niya. Bata pa lamang ako, kalaro ko na kasi si Yogo. Kaya alam ko, naniniwala akong totoo sila. Kwento ko sa kanya. Natahimik siya, halatang naguguluhan pa rin. Makalipas ang ilang sandali, ay nagpasya na siyang ihatid ako sa aking tinutulugan. Napaisip ako ng paraan kung paano ko magagamot ang utak niya na hindi na dumaan pa sa operasyon ng doktor. Aaron, pwede bang samahan mo ako matulog sa kwarto? Tanong ko. Doon pa rin ba sa room 11? Bakit? May phobia ka na ba sa kwartong iyon? Pwede namang sa ibang kwarto. Napatitig ito sa akin ng matagal bago tuluyang pumayag.
Nakiramdam ako. Mukhang totoo ang sabi ng binatang nagbigay sa akin ng pangontrip. Wala akong kung anong naramdaman na kakaiba. Hinintay ko ding makatulog ng mahimbing si Aaron. Kailangan kong gamutin ang nakabarang dugo sa kanyang utak. Alam kong walang ibang gumawa nun, kundi ang nahuhumaling sa aking elemento. Nang marinig ko ang paghilik ni Aaron, ay agad akong bumangon. Dinukot ko ang maliit na bote at pinataka ng kanyang ulo ng kaunting langis. Banayad ko yung pinuna sa ulo nito. Pagkatapos ay itinago na iyon sa loob ng aking bulsa. Sobrang nakakapagod ang buong araw na iyon. Ramdam ko kanina pa ang antok, ngunit pilit kong nilabanan. Ngunit ngayon na mahimbing nang natutulog si Aaron, ay hindi ko na rin pinigilan ang nadaramang antok. Natulog ako ng mahimbing at tahimik. Hindi ko alam kung ilang oras ang aking mahimbing na tulog. Basta't nagising na lang ako sa mga awit na mga ibon sa labas. Bukas na ang bintana. Pumapasok na rin ang sikat ng araw. Nabungaran ko si Aaron na may bitbit na food tray. Nakangiti itong nakatitig sa akin. Napahimbing rin ang tulog mo ano? Tanong niya sa akin. Oo, ikaw ba? Tanong ko rin sa kanya. Kakagising ko lang din. Ang gaan nga ng ulo ko. Hindi kagaya kahapon. Ang sarap ng gising ko ngayon. Sobrang gaan sa pagkaramdam. Naku, mabuti naman kung ganun, Aaron. Sabi ko sa'yo, nagkataon lang lahat. Tsaka yung resulta ng CT scan. Tiyak akong mali ang findings ang physician. Imposible talaga na magkaroon ako ng tumor. Hindi na ako umimik. Hindi niya alam ang ginawa ko kagabi. Masiguro lang nagagaling na ang kanyang pakaramdam. Ayos lang din. Ang mahalaga ay wala na ang bara sa kanyang utak. Cargo di konsyensya ko iyon kasi ako ang dahilan. Pinagsilosan ito ni Yogo. Alam kong iyon talaga ang rason. Ilang araw na lang ay babalik na sa Canada sa Aaron. Mukhang wala nang ang Yogo na nagpaparamdam pa sa akin. Kahit sa panaginip. Marahil ay dahil nga iyon sa ibinigay na pangontra ng isang staff ng aking resort. Nang dumating ang araw ng pamamaalam ni Aaron, ay bigla akong nalungkot. Ilang araw ko siyang kabanding. Malapit na ang loob naming dalawa. Tapos bigla na lang mawawala na naman siya. Pagkaramdam ko ay lahat ng mga taong may espesyal sa puso ko ay dumadaan lang saglit sa aking buhay. Nako, huwag kang malungkot ng ganyan. Babalik ako agad matapos asakusuhin ang mga ari-arian ko sa Canada. Pangako yan. Uwi ka nito. Ayos lang. Ano naman ang karapatan kong malungkot? Salamat na lang sa magandang alaala. Kung sakali mang hindi ka na makakabalik, tandaan mong naging espesyal ka ng kaibigan sa buhay ko. Uwi ka ako dito. Ngumiti ito at yumakap sa akin. Babalik ako. Iyan ang pagkatatandaan mo. Pag-uulit nito. Ngumiti lang ako. Hindi na ako aasa pa. Ayaw kong masaktan. Wala rin naman kami. Umuwi ako malungkot sa bahay. Masaya naman akong sinalubong ni Manang Diday. Kala ko naman wala ka ng balak na umuwi pa sa bahay saysay. Mukhang nalibang ka na sa pagpapatakbo ng iyong hotel. Ano? May nakilala ka na bang pogi doon? At tumakbo na ba ang hotel? Di joke lang. Biro ni Manang Diday. Ano ba naman yan, Manang? Wala akong pakialam sa mga pogi na iyan. Marami pa akong kailangang asikasuhin sa buhay. Masyado pa akong bata. Sa bagay nga naman. O siya, kumain ka muna doon. Ayaw ko, Manang Diday. Kumain na po ako galing doon. Sigurado ka ha? Opo, Manang. Tatambay lang din ako saglit dito sa bahay. Tapos, babalik din agad ako sa resort.
Wika ko. Medyo na-miss ko lang din si Lola Merce at gusto kong tumambay sa kanyang kwarto. Mga 1 linggo lang akong nanatili sa bahay, tapos balik agad ako sa hotel. Mukhang mas nai-enjoy ko na ang pagtira sa mini hotel ng resort kaysa sa mismong bahay. Siguro dahil maraming tao minsan, marami ding staff na kabiruan ko minsan. Sa pagmamadali ko makabalik sa resort, ay nakalimutan ko ang langis at ang diamanting itim. Hindi ko na pinagkaaksayahan pa ng oras para kunin iyon. Matagal na rin hindi nagparamdam sa akin si Yogo. Siguro nga ay tuluyan na akong nilayuan ito. Mabuti na rin ang ganon. Ngunit alam kong siya ang tumangay ng aking pagiging berhen. Alam kong walang maniniwala. Subalit iyon ang totoo. Kahit tignan niyo pa, di joke lang. 2 buwan na ang nakaraan. Halos wala nang paramdam mula kay Aaron. Kaya ayaw kong umasa sa pangakong babalikan ako. Minsan kasi ang pangakong ganyan ay aabutin pa ng ilang taon. Siguro kapag nangyaring babalik man siya, ay dala-dala na niya ang kanyang binuong pamilya. Kasi wala naman siyang ipinangako sa akin. Ako lang itong parang tanga na umaasa sa wala. Isang hapon habang naglalakad ako sa dalampasigan, ay may nakasalubong akong isang binata. Hindi ko alam kung bakit hindi ako mapakali. Parang may kakaiba sa kanya. Sobrang puti niya. Matangkad at kulay ginto ang buhok. Kulay bughaw ang mga mata. Kulay rosas ang manipis na labi. Matangos ang ilong. Ngunit wala siyang linya sa pagitan ng ilong at bibig. Hindi naman issue sa akin ang linya sa kanyang ilong. Hindi iyon nakaapekto sa kanyang kagwapuhan. Napakagwapo niya at sobrang tangkad. Matamis din ang mga ngiti niya habang papalapit sa akin. Ay, tawag nito. Kumusta? Tanong ko rin sa kanya. Naalala mo pa ba ako? Tanong nito. Napakunot ang aking noo. Kailan naman ako nagkaroon ng kakilalang dayuhan? Kahit minsan na hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makipagkilala sa mga dayuhan. Ayaw ko nang ini-English. Tiyak na magdurugo ang aking isang ilong. Paano naman kita maalala? Hindi pa naman kita nakilala. Sigurado ka? Hindi pamilyar ang boses? Kung hahalikan kita ngayon, maalala mo kaya ang aking labi? Pinagloloko mo ba ako? Hindi, mahal ko. Tinupad ko lang ang aking pangako. Pangako? Wala akong matandaan na nangako sa akin. Wika ako. Ngunit nakakagulat ang kanyang kilos. Hindi ko namalayang nakalapit na ang mga labi nito at hinalikan ako nito. Napahawak ako sa kanyang batok. Pamilyar ang halik na iyon. Halik na unti-unting lumalalim. Ngunit bigla rin itong hininto. Kaya bigla akong nayamot. Nakakabitin. Alam mo at naalala mo, hindi ba? Tanong nito. Yogo? Sambit ko. Ngumiti ito. Sobrang tamis na mga ngiti nito. Hawak nito ang magkabilang balikat ko. Ako nga. At gaya ng pangako ko, babalik ako sa katawang tao. At ito na yon, Saysay. Handa kitang pakasalan kung kailan mo gusto. Bigla akong naguluhan. Hindi na ako umasa pa na muli kaming magkikita. Akala ko imposible. Ngunit heto at nasa harapan ko na siya. Huwag ka sanang matakot sa akin, mahal ko. Mamahalin kita, palagi, at sa lahat ng pagkakataon. Pasensya na, Yogo, ngunit imposible yatang umibig ako sa isang kagaya mo. Minahal mo ako noon pa. Minahal din kita. Nagmahalan tayo noon pa. Alalahanin mo,
Alam ko sa sarili ko na nangyari iyon, ngunit hindi dapat, kaya pilit kong tinanggi. Halata ang sakit sa kanyang mga mata. Nasaktan siya at mababakas iyon sa kanyang mga mata. Wala akong amnesia. Kaya kong alalahanin lahat. Wika ko. Numiti ito at akmang yayakapin ako. Ngunit agad akong umilag. Muli itong nasaktan. Ngunit pilit pa rin itong ipinakita na hindi ito nasasaktan. Hindi kita pipilitin. Maghihintay ako. Wika nito. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Nahahati ang aking isip. Inaalala ko pa rin ang pangakong pagbabalik ni Aaron. At kasabay niyon ay ang mga alaala sa elementong nasa aking harapan. Ngayon ay nagkaroon na ng katawang mortal na kayang hawakan at yakapin. Ngunit natatakot akong panandalian lamang ang lahat. Tiyak akong panandalian lamang ang lahat din. Halika na, Sai. Pumasok na tayo sa loob ng hotel. Paggabi na. Yaya nito sa akin. Hindi ko alam kung bakit bigla akong naging sunod-sunuran sa kanya. Wala akong reklamo. Nanghawakan niya ang aking kamay, papasok sa loob ng mini hotel, ay hindi ako tumanggi. Pagpasok sa loob ay sa amin nakatingin lahat ng staffs. Hindi ko alam kung hinuhusgahan ba ako ng mga ito, kasi kakaiba ang titig nila sa akin. Hindi ko na lamang pinansin pa. Diretso na akong pumasok sa aking kwarto. Naiwan na naman ito sa labas. Ang kabilang kwarto ang inuukapan nito. Hindi ako makatulog habang nakahiga. Naguguluhan ako. Ang pagkaramdam ko na hati ang aking emosyon. Muli ko na namang naalala ang nakaraan namin ni Yogo. Ngunit hindi kami pwedeng magkarelasyon dahil isa siyang elemento. At si Aaron ang siyang hinihintay kong magbalik at gustong makasama. Ipipikit ko na sana ang aking mga mata nang biglang may kumatok sa pintuan. Bumangon ako para silipin kung sino iyon. Pagbukas ko ng pinto ay nakatayo si Yogo sa aking harapan. Napatingala ako sa kanya na nakayuko at nakatitig din sa akin. Bakit gising ka pa? Tanong ko. Pwede ba akong pumasok? Gabi na, Yogo. Baka pwedeng magpahinga na muna tayo. Kahit sandali lang, hindi ako mapalagay. Gusto kitang makausap. Kahit saglit lang. Ang tagal kong pinangarap ito, Sai, na makasama at makausap kita ng harap-harapan, na makikita mo ako at hindi sa isipan lang. Litanya nito. Napabuga ako ng hangin. Muli ko na namang naalala ang gabi ng aking dibo. Tila nabasa rin niya ang nasa aking isipan. Hinawakan niya ang aking mukha at inilapit ang kanyang bibig. Bigla akong napapikit. Kinarga niya ako at isinara ang pintuan ng kwarto. Hindi ko man lang siya natanggihan sa kanyang gusto. Pakiramdam ko ay napakarupo ko pagdating sa kanya. Ilit kong nilalabanan ang aking pakiramdam. Ngunit nahahatak pa rin ako sa makamundong pagnanasa sa laman. Kaya kinabukasan, alpaka na naman. Natagpuan kong muli ang aking sariling katabi si Yogo. Ganoon ako karapaw pagdating sa kanya. Hindi ko alam kung kailangan kong sisihin ang kapangyarihan niyang taglay o sarili ko lang din dahil ang bilis kong madala. Nagulat ako nang bigla itong magsalita ng nakapikit. Gising ka na pala, mahal ko, sambit nito. Paano nito nalamang gising na ako? Gayong nakapikit ang mga mata nito. Huwag kang magtaka, mahal ko. Alam mong isa akong engkanto. Marami akong kakayahan na hindi mo alam. Wika nito. Ngayon, alam ko nang mahal mo pa rin ako. Salamat, mahal ko. Dagdag pa nito.
Hindi ako sumagot. Siguro nga ay mahal ko pa rin siya. Hindi ko maipaliwanag. Pero alam ko sa sarili ko na hinihintay ko ang pagdating ni Aaron. Umaasa pa rin ako sa kanyang pagbabalik. Araw-araw ay lagi akong naghihintay sa pagbabalik ni Aaron. Kahit walang kami. Samantalang nariyan lagi si Yogo sa akin para bigyan ako ng atensyon. Unti-unti ay nahuhulog na rin ang loob ko sa kanya. Hanggang sa umabot ng 6 na buwan ay wala pa ring paramdam si Aaron. Tuluyan nang napunta kay Yogo ang aking atensyon. Unti-unti ko na ring natatanggap na hindi na babalik si Aaron. Ngunit kung kailan naman tuluyan ko nang nilimot ang kanyang pangako, tsaka naman siya biglang sumipot. Sai, tawag niya sa akin habang nakaupo ako sa labi. Naghihintay kay Yogo habang kumukuha ng kape sa kante ng mini hotel. Nagulat ako at napatulala sa kanya. Hindi ko iyon inaasahan. May dala siyang alpora sa likod at traveling bag sa kanyang kanang kamay. Matamis ang ngiti nitong papalapit sa akin. Bakit ngayon ka lang? Tanong ko. Pasensya na. Sabi ko naman sa iyo, hindi ba? Aalis ako para asikasuhin lahat ng mga probidad na meron ako sa Canada. Naipagbili ko na lahat. Dito na ako sa Pilipinas mamalagi. Uwi ka nito. Hindi ako nakasagot nang biglang tinawag ako ni Yogo. Nandito na ang kape mo, mahal ko. Uwi ka nito. Napalingon si Aaron kay Yogo. Napakunot ang noon nito habang palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa. Sino siya? Tanong ni Aaron. Siya si Yogo. Sagot ko. Yogo na naman, Sai. Yung sabi mong elemento. Yogo din ang pangalan yon, di ba? Siya rin iyon. Nagkatawang tao siya ngayon. Sagot ko. Napatawa ito at nailing. Hindi ko na maintindihan, Sai. Ano bang nangyayari sa iyo? Magpapakasal na kami ni Sai. At kung sino ka man sa buhay niya, pakiusap. Lubayan mo na siya. Dahil pag-aari ko na siya. Hindi mo siya pag-aari. Nakita mo ba? Naguguluhan siya. Kaya kung sino ka mang bagong sipot sa buhay niya, nakikiusap pa rin akong tantanan mo na si Sai. Mariing wika ni Aaron. Tumahimik kayong dalawa. Pwede ba? Naguguluhan ako sa inyo. Wika ako nang biglang nakaramdam ako ng pagkalito. Huwag niyo akong lapitang dalawa. Lumayo kayo sa akin. Hindi ko na alam kung sino ang totoo sa inyo. Wika ko. At pagkatapos ay patakbong pumasok sa loob ng aking inuukupang silid. Huwag mong sundan, sabi. Dinig kong wika ni Aaron. Ilang sandali pa ay narinig ko ang pagsigaw nito. Ayaw kong puntahan ngunit na konsyensya ako. Nang tignan ko sila ay napatakbo ako kay Aaron. Nakahiga ito sa sahig na tila ba namimilipit sa sakit. Hinawakan ko ito sa kamay habang nakaupo sa kanyang gilid. Anong nangyari sa iyo, Aaron? Tanong ko. Bitawan mo ang pakialamerang iyan, mahal ko. Utos sa akin ni Yogo. Biglang lumapit sa amin ng staff, si Boyet. Siyang nagbigay sa akin ng pangontra laban sa elemento na siyang naiwan ko sa bahay. Malapit lang din at nasa gilid lang ng resort. Nakatingin siya kay Yogo. Alam kong alam niya na hindi ito ordinaryong tao. Hanggang sa narinig ko na lang ang pag-alumpihit din ni Yogo. Hindi ko alam kung ano ang masakit sa kanya at para itong bulati na nabuhusan ng asin. Hanggang sa unti-unti itong nanghina at nagulat akong nang maging itim na usok ang buong katawan nito. Unti-unting nawala ang usok dahil naghanap ito ng lalabas ang butas. Napatitig ako kay Boyet na noon ay naliligo rin ng pawis. Anong ginawa mo? Tanong ko. Sinubukan ko lang ang kapangyarihang taglay ko.
Bilang albularyo, ma'am, hindi ko akalaing kaya kong patalsikin ang elementong iyon. Ibig sabihin ay lubusan ko nang namana ang kapangyarihan ng namayapa kong si Lolo Simon. Litanya nito. Mabuti na lang hindi ka napahamak. Akala ko din hindi ko kaya, ma'am. Malakas palang taglay kong kapangyarihan. Saan nga pala ang pangontrang elemento na ibinigay ko sa iyo, ma'am? Tanong ni Boyet sa akin. Pasyensya na, Boyet. Naiwan ko sa bahay. Pero kukunin ko na iyon ngayon din. Hindi ko na iyon ilalayo sa sarili ko. Dapat lang, ma'am. Ngayong nakontra at minsan nang naitumba ang kanyang katawang hiram, tiyak na magbabalik siyang galit at mas lalo pang mahuhumaling sa iyo. Sagot ni Boyet. Nang lingunin ko si Aaron, ay nakatulala pa rin ito. Alam kong naguguluhan itong masyado kaya nilapitan ko ito. Sana naniniwala ka na sa mga elemento. Nasaksihan mo siya. Siguro naman sapat na si Yogo na magpapatunay. Totoo ang elemento. Totoo ang mga engkanto, Aaron. Ngayon lang ako nakasalumuhan ng ganito. Hindi ko akalaing totoo pala talaga ang mga katulad nila. Oo, Aaron. Kaya din nilang magmahal. At katunayan, minahal ko na rin si Yogo. Naibigay ko na lahat sa kanya. Nangako siyang pakasalan ako at hindi ko alam kung bakit hindi ako makahindi sa kanya. Natahimik si Aaron sa aking naging revelasyon. Marahil ay hindi niya matanggap na naibigay ko kay Yogo ang aking sarili. Hindi ko sinasadya. Lagi akong nadadala at hindi ko malabanan. Natulog siyang tahimik, kaya umalis na ako para makapag-isip siya ng maayos. Kasalanan ko din naman. Ngunit anong laban ko sa kapangyarihan ni Yogo? Tiyak akong tuwing ginagawa niya iyon sa akin, ay nasa ilalim ako ng kanyang kapangyarihan. Ang masama pa ay nahulog na ng paunti-unti ang loob ko sa kanya. At isa pa, masarap eh. Darating sa bahay ay kinuha ko kaagad ang mga pangontra. Nagpatak ako ng langis sa aking palad. Ang itim na diamante na nasa munting pitaka ay inilagay ko sa aking bulsa. Napaupo ako sa aking kama habang nakatulala. Hindi ko alam kung ano pa ang susunod na mangyari sa buhay ko. Pakiramdam ko ay lahat ay gusto akong paglaruan, tadhana man o nilalang. Pahiga pa lang ako sa kama nang biglang may nag-doorbell sa gate. Ayaw ko sanang buksan kaso naisip ko na baka si Manang Dida iyon. Nakabalik na mula sa 3 araw niyang day off. Nag-text siya sa akin noong nakaraang araw na uuwi muna siya sa kanyang probinsya. Maingat ko itong pinagbuksan. Ngunit hindi si Manang Diday ang nakatayo doon. Si Aaron. At malungkot na nakatingin sa akin. Paano mo nalaman ang bahay ko? Tinanong ko sa mga staff. Anong kailangan mo sa akin, Aaron? Hindi mo man lang ba ako papasukin na muna? Napalanghap ako bago siya tuluyang pinapasok sa loob. Tahimik kaming dalawa hanggang sa makarating sa sala. Umupo ka, utos ko. Halos sabay kaming umupo. Kinuha ko ang remote ng TV at binuksan iyon. Hininaan lang ang volume. Dahil tiyak na hindi roon ang aming focus. Sa mukha pa lang niya ay halatang may mahalaga itong balak. Pasensya na kung natagalan ako sa pagbaliksay. Gustuhin ko mang magmadali, hindi rin po pwede. Dahil maraming bagay na dapat asikusuhin. At sa tagal kong nabagot na makabalik agad dito, napagtanto ko sa aking sarili na mahal kita. Ngunit hindi ko inasahang ganun ang maabutan ko. Malalaman ko na lang na may karelasyon ka na. Ngunit nang mapagtanto kong hindi siya isang normal na tao, napag-isip-isip kong hindi kita dapat pabayaan na malapitan ulit ang nilalang na iyon. Na dapat ay lagi akong nasa tabi mo para protektahan ka. Mahabang litanya nito.
Ngunit hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo, Aaron. Malungkot na sagot ko. Wala akong pakialam kung ano man ang nangyari noon. Mahal kita. Mamahalin pa kita. Kahit anong nangyari sa iyo sa nakaraan, hindi na magbabago niyon ang nararamdaman ng aking puso. Nandito ako para magpakasal sa iyo, Sai. Magsimula tayo ng bagong buhay. Litanya pa rin ito. Paano si Yugo? Tiyak akong guguluhin pa rin niya ang aking buhay. Nakausap ko si Boyet. Tinanong ko siya sa lahat-lahat tungkol sa mga ganong elemento. Sinabi na niya sa akin lahat kung ano ang dapat gawin upang hindi na makalapit ng tuluyan sa atin ang Yugo na iyon. Paano? Puputulin natin ang puno ng kamonsil. Iyon daw ang kanyang portal at tirahan. Si Boyet na daw ang bahala kung paano niya maputol iyon. Kapag tuluyan ang mawala ang puno ng kamonsil, hindi na rin makakalabas ng kanilang mundo si Yugo. Matagal bago siya makarecover dahil nangihina siya ng gusto. At kung sakaling makahanap siya ulit ng magiging portal sa pagtawid sa mundo natin, tiyak na sa ibang pagkakataon at sa ibang lugar na rin. Wika niya. Naawa ako kay Yugo. Siguro nga ay nahulog din ang loob ko sa elementong iyon. Ngunit hindi ganon katindi. Hindi gaya ng ginawa kong paghihintay kay Aaron. Kahit pa walang kasiguruhan. Kahit pa walang binitawang pangako. Ngayon ay nasa harapan ko na siya para alukin ako sa isang bagay na akala ko ay imposibleng mangyari. Pinutol ni Boyet ang puno ng kamonsil. Ano ba kasi yung kamonsil kasama ang kanyang lolo na albularyo. Hindi iyon naging mahirap sa kanila dahil pareho silang may angking kapangyarihan galing sa taas. Simula noon ay naging mas payapa nga ang resort. Maging sa aming buhay ay wala ng kahiwagaan. Nagsimula muna kaming mas kilalanin ang isa't isa. Naging magnobyo at nobya ng halos 2 taon. At nang masigurong mahal nga namin ang isa't isa at komportable kami sa isa't isa rin, ay napagdesisyonan na naming magpakasal. Dahil mahabang paghihintay iyon, ay isang engranding kasalan iyon. Worth it lahat ng paghihintay. Alam namin pareho sa aming sarili na kaya naming mag-adjust sa kahinaan ng isa't isa. Matapos kaming maikasal ay bukas na rin ako sa isang desisyon na magkaroon ng anak. Alam kong higit na pagtibayin ang aming relasyon kapag magkaroon na kami ng anak. 3 buwan nga lang simula nang mapagdesisyon na naming magkaroon ng anak ay nabuntis agad ako. Kaya alam kong umaayon sa amin ang tadhana at lahat ng pangyayari sa buhay ko ay may basbas mula sa itaas. Sobrang naging masaya ang buhay ko dahil naging sentro ng aming pagsasama ang amang nasa taas. Sa kanya kami kumapit ng mga panahong ang daming mahiwagang bagay na dumating sa aming buhay. 1 dekada na kaming nagsasama at nagkaroon kami ng 2 anak. Kontento naman kami sa buhay, sa isang masaganang buhay na biyaya ng nasa taas.